Kinumpirma ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes IV na haharap sila sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa Miyerkules. Tatalakayin ng House Justice Committee ang mga hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan doon eh. Wala akong kilalaman. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes IV na ipinasampinan ng komite noong nakaraang hearing, kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng bise. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pag na-establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on SALN violations, rising to a level of betrayal of public trust, mabubuo po namin sa darating pong pagdinig. Kapag lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon? Tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session at tuwing umaga naman nila gagawin ang mga committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial, Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Ang lahat ng legislative duties, sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Samantala, kinuwestiyon at kinontra ni Senador Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senador Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan ng pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment mode. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA News. Simula ngayong araw, libre na ang toll sa expressway ng mga sasakyang may kargang pagkain at agricultural products. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kwalipikado sa libreng toll ang mga sasakyang accredited ng Department of Agriculture at may RFID sticker. Napagkasunduan anya yan kasama ng toll concessionaires para makatulong na ma-stabilize ang presyo ng pagkain sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Isang buwan muna yung ipatutupad at posibleng palawigin depende sa magiging assessment at pag-uusap. Sa ibinigay na video ng Intramuros Administration sa GMA News, maririnig ang paulit-ulit na pagmumura ng e-trike driver na yan sa isang gwardya. Hindi malinaw sa video kung may sinasabi ang gwardya. Ilang saglit pa, may mga dumating para umawat hanggang sa bumaba ang rider ng e-trike at nagsuntukan ang dalawa. Sa investigasyon ng pulisya, sinita ng gwardya ang e-trike driver dahil sa iligal na pagparada sa harap ng isang establishmento. Batay naman sa nakalap na impormasyon at pakikipag-usap sa ilang saksi ng Barangay 655, tila nairita ang e-trike driver dahil siya lang daw ang sinita ng gwardya sa dami raw ng e-trike drivers doon. Kapwa nagtamo ng mga sugat ang driver at gwardya na pinalaya na. Ayon sa pulisya, magdedemandahan ang magkabilang panig ng physical injury. Patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga sangkot sa insidente. Kinundina naman ng Intramuros Administration ang insidente. Hindi raw nila kinukonsinti ang anumang uri ng karahasan at misconduct sa loob ng walled city. Hulikam ang tangkang pananaksak sa isang lalaki habang nasa computer shop sa Tondo, Maynila. Ang krimen napigilan ng kaibigan ng biktima na dumamba sa suspect. Balitang hatid ni Jamie Santos. Abala sa paglalaro ang magkakaibigang ito sa loob ng isang computer shop sa Tondo, Maynila, lumapit ang isang lalaki. Nagmasid hanggang bigla niyang itinaas ang kamay na may hawak ng patalim. Tinangka niyang saksaki ng isa sa mga naglalaro.
Agad siyang napansin ng isa pang lalaki sa loob ng computer shop. Sinunggaban niya ang lalaking may patalim na bumagsak palabas ng computer shop at tumakbo palayo. Yung lalaki nga po, pumasok na po dito. Then aninagan po ng aking kaibigan na meron pong patalim sa tagiliran, then sa likod po. Isang maiksi po na patalim, then yung isa po, mahaba po talaga, parang pangbaboy nga daw po sabi po ng mga pulis Ang lalaking dumamba sa salarin, natakot man para sa sariling kaligtasan. Mas nangibabaw raw sa kanyang isip ang kaligtasan ng kaibigan. Nung una po, inabahan po ako. Pero kahit sino naman po, ma'am, gagawin naman po yun, ma'am. Naaresto kalaunan ng suspect at nakuha na ng 2 patalim. Pagkakarinig ko po sa kanya, yung tinatanong po siya, kursunada lang po talaga akong patayin. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang suspect. Hawak siya ng MPD Station 7 at nakaharap sa reklamong attempted homicide. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. 2 patay sa pamamaril sa Kadayangan na isang special geographic area na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa mga otoridad, pinarang ng 2 lalaking nakabonet ang 3 magkakaangkas sa motorsiklo at saka binaril. Nakatakas sa mga suspect na sakay rin ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang 2 sa mga biktima. Isa naman ang sugatan. Rido o away pamilya ang tinitinang motibo sa krimen. Inimbestigahan pa ang krimen. Pwede raw maging state witness ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ayon sa isang law expert. Yan ay sakaling may isang pangkasong kriminal o administratibo sa hinaharap. Dati nang iginiit ng bise na wala siyang nilustay na confidential funds gaya ng sinasabi ni Madriaga. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa papel umano ni Ramil Madriaga sa pag-deliver ng perang bahagian niya ng confidential funds ng Office of the Vice President, sa tingin ng isang constitutional law expert, pwede siyang maging state witness sakaling may kasong kriminal o administratibo na ihain sa hinaharap. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na humarap sa House Committee on Justice. Yung sinasabi niya o allegation ng impeachment complaint na illegal na paggamit ng intelligence fund. So, kasabwat siya doon kasi siya nga yung taga-deliver daw Mahalaga rin anya ang pahayag ni Madriaga sa bank accounts na pinabuksan sa kanya kung saan umano't pinadaan ang milyong-milyong piso. Doon din magpapatunay na malapit talaga siya doon sa kanyang mga ngayon kalaban o kaya binubulgar. Kasi nga naman, sino ka ba naman ordinaryong tao pero daang-daang milyon ang dumadaan sa iyong bank account at pinapa-withdraw. Paglilinaw ng House Committee on Justice, walang state witness sa impeachment proceedings. He can be considered as blowing the whistle on the Vice President and her colleagues, no? Pagka umabot na tayo sa trial. Ang mga kumontra sa ilang pahayag ni Madriaga, pwede raw kusang humarap sa komite o kaya'y iharap sila ng bise bilang resource persons niya. Nakakabisbaya nga na ayaw pumaloob or sumali sa proseso ng Vice Presidente pero siya at ang kanyang kampo ay tuloy-tuloy naman ang pagbadat sa mga proceedings mismo. Kinumpirma naman ni Ridon sa Land Transportation Office ang mga sasakyang binanggit ni Madriaga na pag-aari niya, pati na ang mga ginamit daw niya sa pag-deliver ng pera. Target ng House Committee on Justice na tapusin ang hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29. Posibleng maisumite sa plenaryo ng komite ang committee report nito sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa May 4. So hindi siya agad-agad maaprubahan. Magkakaroon pa talaga ng debate yan and there will be also time for other members to elicit answers from the chairperson. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Mga teknolohiya, kaalaman at kasanayan para sa mga negosyante ang tampok po sa 18th Philippine Food Expo 2026 na layong paunlarin ang food industry. Balitang hatid ni Darlene Kai.
Ang umiiral ngayong krisis, malaking hamon sa kabuhayan ng mga gaya ni Leslie na gumagawa at nagbebenta ng mga kakanin sa Calamba, Laguna. Kaya raw sumali siya sa Philippine Food Expo para maipakilala ang kanyang mga produkto sa mas maraming tao. Ang gusto po talaga namin dito is makakuha kami ng mga, especially yung mga talagang tatangkilik ng product namin, ma'am. Yung magugustuhan po yung product namin kung ano po yung aming sinesell. Nagbukas sa World Trade Center sa Pasay ang 18th Philippine Food Expo. Nasa 300 exhibitors ang kalahok. Pupunta dito si Angela at Joanna na magkaibigang may negosyong baked goods. Definitely it's a big thing kasi you get connections and you get to have a feel of what's out there. Tampok din ang mga supplier ng mga produkto at teknolohiya sa food industry, tulad ni Jan na nagbebenta ng packaging materials. We're hoping for more clients pa po na ma-achieve natin and support local. Lalo ngayon sa crisis natin, so we do have a option po para makakuha po sila ng best costing. Ditong araw nakahanap si Angela ng supplier ng frozen calamansi juice para sa kanyang bake shop. You're forming a network of suppliers, business people like me, and I guess if you support them, parang iikot lang yung energies. May exhibitors din mula abroad gaya ng Malaysia, India, Vietnam, South Korea, Brazil, Japan at China. Sakto raw sa tema ng Food Expo 2026 na Feast of Philippine Flavors to the World. Maraming mga produkto na yun na bago na na-promote natin. At the same time, yung mga dati namang mga produkto na kilala na na-export na natin, kailangan talagang tuloy-tuloy ang natin, ang suporta. Hindi lang para sa pagpapakilala ng produkto ang Philippine Food Expo dahil layon din itong bigyan ng espasyo yung mga nasa food industry para magkaroon ng mga karagdagang kaalaman at kasanayan na magagamit nila sa kanilang mga negosyo at propesyon. Narito ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology para magturo ng iba't ibang teknolohiya sa food business. Kunyari meron po silang mga pangangailangan na related sa mga food testing, maaari pong matulungan ng aming institute ang kanilang business para doon sa mga testing na kinakailangan nila. For example, pag kailangan po nila mag-apply for mga FDA certifications. Mahalaga raw ang dagdag kaalaman mula sa mga eksperto lalo sa gitna ng krisis. Meron din tayo mga technological breakthroughs that we will be handled by the Department of Science and Technology. Ang Department of Agriculture ay meron ding tinatawag na investment forum. We really hope that we can ignite and fuel the economy, especially at this time. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa kalidad ng hangin sa Metro Manila bunsod ng nasusunog na landfill sa Navotas at sa mainit na panahon, kausapin po natin si DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Yes, Yusek, batay po sa monitoring ng DENR, marami hong lugar sa Metro Manila ang may unhealthy, very unhealthy at actively unhealthy na air quality as of 9 a.m. po. Ano po ba ang assessment naman at ginagawa dito ng DOH? Opo, tama po yan. Ang impormasyon tungkol sa ating Air Quality Index ay nanggagaling sa DENR. Kami naman po sa Department of Health ay umaasikaso sa kalusugan ng ating mga mamamayan na sa mga lugar na apektado. Halimbawa po, nung Biyernes, nagpunta ho kami ni Secretary Herbosa sa Obando, Bulacan, kung saan pinabantayan po natin yung mga trends kung saan nagpupunta. Naka-standby po ang lahat ng ating mga regional offices sa mga lugar kung saan kailangan mamigay ng ating N95 or KN95 mask. Lalo na po dun sa mga evacuation center kung saan pinakakailangan. I see. At para lang po sa dagdag kaalaman ng mga nanonood po sa atin dito sa Balitang Hali, ano ba yung effect ng haze sa kalusugan po ng mga tao? Opo, yun po kasing haze na sinasabi, ang pinakadelikado po dyan, yung tinatawag namin na PM2.5. Ibig sabihin po, particulate matter 2.5. 2.5 kasi napakaliit niya. Mas maliit siya kaysa sa isang hibla ng buhok, 2.5 microns or less. Kapag nalanghap po natin ito po, pasok sa ating baga, maaari siyang pumunta dun sa alveoli kung saan naghahalo ang hangin tsaka ng ating dugo. Kaya maingat tayo sa ganyan. At the same time, Connie, yung pong mga may hika, yung mga may emphysema, at mga irritable yung kanilang hingahan, ito yung panahon na dapat talaga nag-iingat ka sila kasi mas lalo silang naaatake dahil dun sa kalidad ng hangin. At kapag pumasok po itong haze sa atin po namang katawan,
May remedyo ba? Natatanggal ba yan? Anong po pwedeng gawin? Ang pinakamahusay ko talaga, Ma'am Connie, ay mapatay po yung sunog. Sabi nga namin dyan sa mundo ng public health at epidemiology, exposure ang tawag namin dyan. Kapag meron po tayo nakikita ng mga kemikal o mga bagay na nakakasama sa katawan ng tao, gusto nating maiwasan yung mga bagay na yun. So ang the best po talaga is mapatay natin yung sunog. Ngayon, kung hindi ko mapatay agad yung sunog, dapat yung mga lugar na apektado ay magsasara ng mga pintuan at bintana ang mga taong nasa loob ng bahay. At kung hindi ko kakayanin ng basta-basta sarado, magsuot nga po ng N95 or KN95 mask. Opo, Yusek, ito para dun sa mga nasa paligid lalo na ng Navotas, ngayong mga panahon na ito na nasusunog pa rin po at nagdudulot ng matinding usok sa paligid nila. At nakalanghap na nga sila. Anong po pwede mangyari? Pwede ba sila makadevelop po ng hika at iba pang, kumbaga, sakit, dala po ng haze? Yes, yung mga ating kababayan na mas malakas ng katawan, maaaring baka konting ubo or konting pagkahilo. Pero ang pinaka ating binabantayan ko, yung mga tinatawag na vulnerable, yung mga matatanda, tsaka yung mga bata, kasi yun yung mga mahihina ang baga. Pagka mahina po ang baga natin, maaari tayo magkaroon ng difficulty of breathing, pagkahirap sa pagkahinga. Opo. And then kapag ito over the next few days hindi pa rin nawala, yun yung ayaw natin mangyari yung epekto sa ibang sistema ng katawan kasama na ang cardiovascular system o sa puso. Yung bang paggamit po ng face mask, ano ho ang inyong payo? Kasi minsan yung iba talagang yun na lang ang ginagamit. Kailangan bang palitan yan every so often para maging effective pa rin po sa panangga dito po sa haze? Opo, una ko sa lahat, yung mga uri ng mask, the best pa rin talaga yung ating N95 or yung KN95. Pero kung wala ho noon, pwede rin nating gamitin yung ating medical mask kung talagang wala tayong access sa N95. Kung wala pa rin yun, tela na malinis na binasa ng tubig. Ngayon, yung usapin sa ating mga N95 at KN95, pwede naman ho i-reuse kasi hindi naman ho ito laban sa COVID-19. Hindi virus yung kalaban natin. Hindi tulad noon na kapag inulit mo ang gamit ng virus ay maaari kang ma-infect. So hindi naman ho ganyan yan. Pero again, the best is still kung may bagong mask tayo. Oo. Kailangan bang doblehin kung sakasakali ho yung ordinaryong face mask lang ang available po sa kanila? Opo, yun po ang tinatawag natin na double masking. Kung yung ordinary face mask, 2 layer po okay na po yun. Saka siguraduhin natin na hapit dun sa paligid ng ating ilong at ng ating bibig kasi yun ang ayaw nating mapasukan ng ating haze. Okay, at ito naman ho, pag-usapan natin itong tumitinding init pa, ano ho ang paalala ng DOH, lalo na ho sa mga nagtatrabaho natin sa labas? Opo, ngayon po talaga mainit, mataas ang temperatura, ang humidity. Importante yung ating tinatawag na hydration. Uminom tayo ng 8 to 10, 8 hanggang 10 na baso ng tubig kada araw. Ang katumbas na 2.5 litro sa buong araw. Pwera na lang kung dinadialysis tayo. And Connie, yung oras na 9 a.m. hanggang 4 p.m. kung kakayanin ay umiwas tayo sa direktang sikat ng araw. Pero kung tayo ay construction worker, traffic aider na sa labas, magkaroon lamang ng mga pahinga, huwag dire-diretso at maglagay tayo ng pantakip dun sa ating balat. Alam po ng mga mga rider, meron silang long sleeves na cool and comfortable and light colored dapat. Okay, paalala, lalo na dun sa mga pre-existing conditions, para ho mas madetalye siguro, ano ba yung mga pre-existing conditions na yan na dapat silang magdoble ingat, lalo na sa panahon po na mainit ang panahon? Karaniwan, Connie, itong mga pre-existing conditions sinasabi, yung mga high blood, yung mga may sakit sa puso. Kasi kapag ganitong mainit ang panahon, tumataas yung ating stress dahil napakainit, at medyo yung cortisol na sinasabi na hormone ay tumataas. Maaaring mas tumaas ang ating blood pressure at kung di tayo maingat, lalo na kung di tayo naka-maintenance at di natin alam, maaaring mapunta to sa stroke o kaya atake sa puso. Kaya mas mabuti ho na una, alam natin ang kondisyon natin at kalawa, nag-iingat tayo, hydrate nga at iwas sa init sa panahong ito. Marami pong salamat sa inyo pong paggabay sa amin dito sa Balitang Hali. Salamat rin, Connie, at good morning. Yan po naman si DOH spokesperson Yusek Albert Domingo. Dahil sa matinding init na tutuyot ng maraming pananim at ilang ilog sa bansa, tuloy rin ang paguba ng water level sa ilang dam kabilang ang Angat. Ang pahayag dito ng mga water concessionaire sa Metro Manila sa Balitang Hatid ni Dano Tingkungko. Dahil ilang buwan nang walang ulan, natutuyo na ang mga tanim na mais at mani sa Dilasag, Aurora.
Sa Ilagan, Isabela, napansin ng pamunuan ng Eco Park ng lokal na pamahalaan na bumaba ang level ng tubig sa ilog doon. Maging ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila, bumaba ang level ng tubig. Sa tala ng Pag-asa Hydrometeorology Division, ang lahat ng dam maliban sa Angat, Ipo at Lamesa mas mababa sa level na sapat para makapag-supply sa mga bahay at sakahan. Ayon sa Manila Water, bago pa ang tag-init, marami na silang inilatag na hakbang para mapanatili ang supply ng tubig at mataas na water pressure sa kanilang mga customer. Para mabawasan ang pagdepende lang sa Angat Dam para sa supply ng tubig, nagdagdag sila ng iba pang water source. Yung mga water sources natin ngayon are much more kesa yung mga dati. When you look at water resource management, this is a spectrum. At hindi ito a matter of supply management alone. Isang supply side at isang demand side. We're trying all our best to be able to find additional water sources. Payo ng Manila Water sa publiko, isa sa mga mahalagang hakbang ng pagtitipid sa tubig ang pagtiyak na maayos at walang tagas o sira ang plumbing system sa bahay. Sabi ng Maynilad na sumasakop sa West Concessionaire Zone sa Metro Manila, nagpapatupad din ito ng mga hakbang para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo ng tubig sa kanilang nasasakupan. Dan Atingkongko, nagbabalita para sa GMA News.